Good morning, sir. Adit Magdayo. This is topic about discuss watertight integrity and the importance of keeping it within the ship. Ang integridad ay isang kuan sir kanang di masundan og tubig bitaw og kanang kusgan mga katawan ng barko ay mga struktura nga pigilan ang pagpasok ng tubig, ang pagmandili ng integridad ay pinakamahalaga sa kaligtasan sa mga tao o ng barko. Mga tripulante nito ay mga kagargaminto nito ay ang paglabag sa integridad na hindi tinatablan ng tubig at maaring humantong sa pagbaha, kalawang, kawalang tatag at sa huli paglubog. Muna ko answer sa mga kailangan sa watertight integridad. Pag-iwas sa pagbaha ang pinakamadaling resulta ng compromission integridad na tinatagusan ng mga tubig ay pagbaha. Ang tubig na pumapasok sa barko ay maaaring makaalis sa hangin na binabawasan ang buoyancy at nagiging sanhi ng paglilista at pagtagilid o pagtaob ng barko. Kaya limitado ang dami ng tubig na ligtas na maisakay sa barko at depende sa disenyo at sukat ng barko. Ito ay pagtitiyak ng katatagan ng binabago ng pagbaha ang sentro ng grabidad ng barko na nakakaepekto sa katatagan nito at ginagawa itong mas madaling kapitan sa pag-roll at pitching. Maaari nitong gawing mahirap kontrolin ang sisidlan at mapataas ang panganib ng barko. Kung pagprotekta sa kargo ay kailangan hindi magsisira or ang pagkasira ng tubig sa kargamento ay maaaring magresulta sa malaking pagkalugi sa pananalapi or kahit na ang barko mismo ay na manatiling nakakalutang. Ang malawak na pinsala ay tubig ay nagiging sanhi ng mga kargamento na hindi na maliligtas. Ito pa ang kaligtasan ng crew. Lumikha ang mga pagbaha ng isang panganib na kapaligiran para sa tripulante. Maaari silang masugatan sa mismong kaganapan ang trabaho ay maaari silang matrap o malusog. Ang nagresulta kaguluhan at pagtugon sa emerhensya ay maaari ding humantong sa mga pinsala. Kaya proteksyon sa
kapaligiran ang isang lumulubog na barko ay maaaring magdulot ng malaking pinsala o sa kapaligiran, lalo na kung ito ay may dalang mga panganib na materialis. Ang mga oil spill, iba pang anyo na polusyon ay maring magkaroon ng mapangwasak sa mga napekto na marine life at ecosystem. At ang mga pagnatili ng hindi tinaguan ng tubig integridad ay nagsasangkot sa isang multifaceted ng diskarte. Kaya ang mga regular na infection, ang masinsinan at regular na mga infeksyon ng katawan ng barko ay ang katawan ng barko, mga bulkhead, mga pader na naghahati sa mga compartment at iba pang mga struktura, hindi tintablan ang mga tubig ay mahalaga. Kabilang dito ang pagsusuri para sa kaagnasan, pinsala at pagkasira. Kaya wastong pagpapanatili anumang pinsala sa tinatablan sa tubig ay dapat ayusin kaagad at tama. Nangangailangan ito ng mga binasang tauhan at pagsunod sa mga mahigpit na pamantayan. Watertight door and hatch operation. Ang ini mga tinataguan sa tubig, pinto at hatch ay dapat na regular na masusuri at mapanadali upang matiyak na magsara ang mga ito ng ligtas at epektibo ang pagsasanay para sa mga tripulante sa tamang operasyon ng mga sistemang ito ay kailangang mahalaga. Kaya mga pamaraan sa pagkontrol sa pinsala, ang mga barko ay dapat na may komprehensibong mga plano at sa pagkontrol sa pinsala sa lugar upang mahawakan ang mga insidente ng pagbaha. Sa kabilang dito ay mga pamaraan para sa pagtukoy sa pinagmulan ng pagtaas, naglalaman ng pagbaha at pagbumba ng tubig. Ang pagsasanay ng mga tauhan sa mga pamamaraang ito ay mahalaga. At mga bunga at ng pagkakabigo, ang pagkabigong mamatili ng integridad na hindi tinaguan or tinatablan ng tubig ay maring pagkaroon ng malubhang kahinatnan mula sa maliit na pagbaha hanggang sa kumpletong pagkawala ng sisidlan. Ang ating mga kahinatnan ay nakakasalay sa ilang mga salik. Sa kabilang mga lokasyon at laki ng paglabag ng pagbilis ng pagbaha at ang bisa ng pagkontrol sa pinsala. Kaya sa mga ito ay kailangang safety sa mga kargamento at pagkontrol ng mga regular na
tauhan.